nakabalik na kami. Maraming salamat sa pagbabantay sa bahay aklatan, ha? Walang anuman. Ate Michelle, sino ang kasama mo? Ito si Abby. Anak siya ng kaibigan ko. Sinunto ko siya kasi pupunta na sa trabaho ang mga magulang niya. Ang pakiusap lang ng nanay niya, bantayan ko siya habang nandito siya sa bahay aklatan. Ate Michelle, ano ang ibig sabihin ng pakiusap? Iyon ba? Ang ibig sabihin ng pakiusap ay hiling o pagpapakita ng nagmamakaawang mukha o ekspresyon o galaw. Katulad na lang ng pakiusap ko sa iyo na tulungan mo ko sa pag-aalaga kay Abby, ha? Walang problema. Ate Michelle, magandang araw, Abby. Ate Michelle, bakit hindi siya kumikibo? May nasabi ba akong masama? Hindi. Baka nahihiya lang kasi bago lang siya dito eh. Baka nga. Gusto mo, Buboy? Subukan ko siyang batiin. Baka sakaling pansinin niya tayo. Oo naman, Chichay. Magandang araw, Abby. Gusto mo maglaro ng pompyang? Ano na rin yung pompyang? Hindi alam ni Abby ang larong pompyang. Madali lang ito, Abby. Karaniwan itong ginagamit para malaman kung sino ang magiging taya sa laro. Halimbawa, kung maghahabulan tayo, maglalaro tayo ng pompyang para malaman kung sino ang unang magiging taya. Pagdikitin ang mga kamay natin at sabihin, maiba taya! Sabay sa pagbaba ng mga kamay natin na pwedeng nakalahad o nakadapa, malalaman natin kung sino ang taya. Sige nga, subukan nyo din ang larong pompyang. Ipakita nyo sa amin. Ako ang taya. Magtago na kayo. Taya si Ate Michelle! Buboy, Chito, Pili, Chichay, Abby? Asa kayang mga batang yun? Parang nawili sa paglalaro ng pompyang, ah. Kayo, nakita niyo ba kung saan sila nagtago? Habang hinihintay natin sila, gusto niyo ba akong magkwento? Ito ang kwento ng 10 magkakaibigan. Kwento ni Christine Canon at guhit ni Ruben de Jesus. May 10 magkakaibigan. Si Carlo at siyam niyang kaklase. Si Ben na kaibagal, si Susie na madungis, si Leo, si Lara, si Karen, si Jucha na Koreano, ang kambal na sina Eric at Ella, at ang antukik si Anton. Mahilig silang maglaro, mag-aral at magtulungan. Pero minsan, si Carlo ay hindi masayang kasama. Sabi sa kwento, minsan hindi masayang kasama si Carlo. Bakit kaya hindi siya masayang kasama? Tignan nga natin sa kwento. Belat! Ang tukso ni Carlo nang maunahan niya sa pila ang babagal-bagal na si Ben. Umiling na lang si Ben at lumayo kay Carlo. Bakit umiling at umalis si Ben? Kadiri ka, hindi kita bati! Sambit ni Carlo nang mapatabi siya kay Susie na madungis. Di napansin ni Carlo ang mataas na tori ng bloke ni Leo. Bumagsak ang toring gawa ni Leo. Buti nga! Sabi niya kay Leo. Anong sinabi ni Carlo kay Susie? Ano naman ang sinabi niya kay Leo? Anong pag-uugali ang pinakita nito? Akin na yan! Biglang agaw ni Carlo sa laruan ni Lara. Akin din to! Sabi ni Carlo, sabay agaw ng suman na kinakain ni Karen. Nasagi rin ni Carlo ang kinakaing mami ni Jucha na Koreano pero hindi siya nagsorry. Hindi ba kayo marunong sumunod sa laro? Huwag na nga kayong sumali! Ang sabi ni Carlo kina Eric at Ella
pagkatapos siyang matalo sa Pompiang at siya na ang susunod na taya sa taguan. Sinubukang gisingin ni Carlo si Anton para makipaglaro. Hoy! Gising ka! Ang sigaw ni Carlo sa antuking si Anton. Pero hindi nagising si Anton. Hindi kita bati! Sabi ni Carlo kay Anton kahit di siya naririnig nito. Nag-iisa na lamang si Carlo. Isang araw, pagdating ni Carlo sa paaralan, hinanap niya ang kanyang mga kaklase. Gusto sana niyang makipaglaro pero walang bata sa silid nila. Wala ring bata sa palaruan. Wala ring bata sa kantin. Takang-taka si Carlo. Takang-taka raw si Carlo. Bakit kaya nagtataka si Carlo? Ano kayang tinatanong niya sa kanyang sarili? Nakita ni Carlo na masayang naglalaro ang kanyang mga kaklase sa bakuran ng kanilang paaralan. Hindi naman sila dating naglalaro doon. Nakita nila si Carlo pero di nila ito inimbitahang makipaglaro sa kanila. Ikaw, gusto mo ba makipaglaro sa akin? Naiyak si Carlo nang naisip niya na walang gustong makipaglaro sa kanya. Ganito siguro kasama ang naramdaman ng mga kaklase niya kapag inaagawan niya sila ng laruan at baon. Ganito siguro kasakit ang pangaaway at panunuksong ginagawa niya sa kanila. Noon, naisip ni Carlo na maging mas mabuting kaklase. Ano kaya ang gagawin niya sa mga susunod na bahagi ng kwento? Paano kaya magpapakabait si Carlo? Kinabukasan, lumapit si Carlo kay Ben na kay bagal sa pila. Mauna ka na sa akin sa pila. Sabi ni Carlo kay Ben. Mahal kita. Sabi niya kay Susie na madungis sabay halik dito. Hati tayo sa baon ko. Sabi ni Carlo kina Karen at Juchan noong recess. Ipinahiram ni Carlo ang kanyang bagong laruan kay Lara. Ikaw muna maglaro, tapos ako naman ha. Sabi niya kay Lara. Inaniyayahan niya si Leo na gumawa ng mataas na tore ng bloke. Paano ba yung laro ninyo? Pwede ba akong sumali? Pakiusap ni Carlo kina Eric at Ella. Huwag tayong maingay. Magigising si Anton. Paalala ni Carlo. May 10 magkakaibigan. Si Carlo at siyam niyang kaklase. Bulaga, Ate Michelle! Oh, Abby, nasan sila? Bulaga, Ate Michelle! Kanina po kami nandito. Nakatago lang po kami dito. Narinig nga po namin yung kwento niya eh. Nakakatuwa naman kayo. O sige nga, kung talagang nakinig kayo sa kwento, anong masasabi mo sa kwento, Abby? Natuwa po ako kasi naging kaibigan ni Carlo ang mga kaklase niya sa uli. Ano kayang naramdaman ni Carlo nang hindi siya yayain maglaro ng kanyang mga kaklase? Nalungkot po siya. Eh ano naman ang ginawa niya para maging mabuting kaklase ulit sa kanila? Nakipaglaro po siya kay Leo at binigyan niya ng kanyang baon si Karen. Kung kayo si Carlo, anong inyong gagawin para mas maging mabuting kaibigan? Mukhang may bago kaming kaibigan dito sa Bahay Aklatan. Magkita-kita tayong muli. Paalam!